mundo. Tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Panginoon, ang nais ko'y kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Magbabago pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Tatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim
sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Purihin po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Patuloy po tayong magsama-sama sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pag-awit at pagdakila sa ating Diyos Amang makapangyarihan po sa lahat. At sa araw pong ito, sa lahat po ng kasama natin sa ating pananambahan, sa ating online worship service, welcome po sa inyong lahat at dalangin po namin na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya, sa ating pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo, at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, samantalang ating binubulay-bulay ang kanyang pong mga salita. Sa araw pong ito, ang ating leksyonary ay matatagpuan sa John chapter 10, verses 17 to 31, na kung paano isang lalaki ang nag-aapura at patakbong lumapit sa ating Panginoong Jesucristo bago siya umalis sa isang lugar. At ang kanyang katanungan ay, Panginoon, sabi po niya, paano ko magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At ang ating Panginoong Jesucristo po ay una, kinurek siya dahil tinawag siyang maburiting guro. At pagkatapos, ang sabi ng Panginoon, ito yung kautusan, sinabi po niya ang 10 Commandments, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang sasaksi ng mali, etc., etc., etc. At sumagot po yung lalaki, sabi niya, Lord, bata pa lang ako, ginagawa ko na po yan. Ngumiti ang Panginoon, may isa ka pang kulang. Ibenta mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga nangangailangan, sa mahihirap, at sumunod ka sa akin. Pagkarinig ho yun ng lalaki, yumuko siya at lungkot na lungkot kasi lubha siyang mayaman. At yung mga alagad doon nagulat sapagkat sabi nila, talagang mukhang napakahirap pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero napakaganda ng tugon ng ating Panginoon na sabi niya, sa tao mukhang imposible, pero sa Diyos ang lahat ay posible. Napakabuti ng ating Panginoon. Yung mga bagay na parang imposibleng mangyari sa atin upang matamo natin ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, ginagawa niya lagi ng paraan. At sa araw na ito, yan po ang pagbubulay-bulayan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po natin, tayo po ay hinaanyayahan na sama-sama tayong dumulog sa isang panalangin sa Panginoon samantalang binubulay-bulay natin ang kanyang mga salita. Anyayahan natin ang banal na Espiritu po na muli tayong kausapin, kaugnayan sa ating mga buhay, katagpuin po tayo. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat, napakabuti mo po. Tunay na napakadakila mo, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga handog, O Diyos, sapagkat Ikaw ang Panginoon na hindi nag-iiwan at patuloy na tumutugon sa lahat ng aming mga katanungan sa aming mga puso. Dakila naming Diyos, muli mo kaming kausapin sa pamagitan ng iyong mga salita at datnan ng mabuting buhay, Panginoon, ng kaligtasan ng iyong mga anak na nakasama namin sa pananambahan. Sila na nasa kanilang mga tahanan, sa pinagtatrabahuan, o saan man sila naroroon ngayon, O Diyos, katagpuin mo sila ng iyong pag-ibig, kaugnayin mo sila ng iyong pagmamahal, Panginoon. At sa pamagitan ng iyong munting lingkod, O Diyos, gamitin mo po upang maihatid ang iyong salita ayon sa iyong kalooban, maging kalakasan at katagumpayan po namin at maggamit po namin sa aming pang-araw-araw na mga pamumuhay. At ibabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat, lahat ng kapurihan sa lahat ng gagawin mo po sa amin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas at si Kristo Jesus. Amen. 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 Praise God. Patuloy nating purihin at dakilain ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sambahin natin siya, pasalamatan po natin siya. At sa araw na ito, patuloy po tayong mag-celebrate sapagkat nagdiriwang din po tayo ng Teacher's Day o Teacher's Month. Kaya po sa lahat ng teacher natin, mga active, nasa public or private, mga nasa tutorial po,
maging yung mga retired teachers po natin, yung mga nagpaplano at nasa process ng pag-aaral ng pagtuturo, and even those who are hindi professional sa pagtuturo, pero in their own right, sila ay mga teachers sa Sunday School, sa Bible Study, sa DVCS, sa mission extensions po natin, sa mga cell groups, sa online na mga lay organization, at iba't iba pa po. Happy and blessed Teachers Day po sa inyong lahat. Naalala ko yung isang quotation kasi po ang ating mga teachers, sila po ay parang guiding light. Ang sabi doon, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Ulitin ko po, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Purihin po natin ang Panginoon dahil ang mga teacher natin, kinukonsume nila ang kanilang lakas, ang kanilang talino, ang kanilang panahon para maging ilaw at gabay ng mga tao sa kanilang paligid. Purihin ang Diyos. At ang ating Panginoong Jesucristo po ay, sabi doon siya, ang greatest teacher ever lived. Siya po ang pinakamagaling na guro na napunta o nagtungo dito sa sanlibutan at hanggang ngayon ay gumagabay sa atin upang tayo ay matuto sa ating mga buhay. At sa bahagi ng kanyang pagtuturo po ay yung pagkukorek, yung pagtatama po. Dahil yung lalaki na pumunta sa kanya ay tinawag siyang mabuting guro. Isang bagay na dapat itinuturo, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang pagmomodelo sa kanyang mga disciples na dapat ang karangalan ay naibibigay sa Diyos. Yung galing natin, yung skills natin, dapat makita ang Diyos sa pamagitan ng ating mga buhay. And every time na sila'y humanga sa atin, lalo nilang masumpungan ang kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo dun sa lalaking nagtungo sa Kanya at tinawag sa Kanya, Lord, napakabuti mong guro. Pero ang ginawa niya ay ibinalik niya ang papuri sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng talento at lahat ng galing. Dito po sa banal na kasulatan, in teaching the law, meron pong dalawang side ang batas dito sa ating pagbubulay-bulayan. Ang una ay things that you should not do. Mga bagay na hindi mo dapat gawin. Thou shall not. Yan po. Pangalawa ay things that you should do. Mga bagay na dapat mong gawin. Thou shall. Yan po yung dalawang bahagi ng kautusan na pagbulay-bulayan at pag-aralan natin nang ituro ng Panginoong Jesucristo dito sa lalaking ito na naghahanap ng buhay na walang hanggan. Kasi po sa leksyonarin natin, nagkakandara pa yung lalaki na hinahabol ng Panginoong Jesucristo bago siya umalis. At ang kanyang katanungan ay, Lord, paano ba magkaroon ng eternal life? And everyone should be asking that question sa Panginoon. Lord, paano ba magkaroon ng eternal life? Na hindi dapat tayo tumitigil hanggat hindi nasasatisfy ang ating pananampalataya, ang ating mga puso, na hawak-hawak na natin ang promise ng Panginoon na eternal life. At ang buong sangkatauhan ay dapat magsaliksik, maghanap ng buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob at tanging masusumpungan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Sa isang aklat po ni Dr. Maurice Lawrence, isa po dati siyang atheist, hindi siya dati naniniwala sa Diyos. Pero sa kanyang aklat na pinamagatang Beyond Death's Door, ang sabi niya dito, just listening to my patients led me to believe that there is life after death. Sa pakikinig ko lang sa aking mga pasyente, nalagay ako sa paniniwala na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. There is life after death. Dinugtong pa niya, and if you do not know where you are going, it is not safe to die. Sa Tagalog, kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, huwag ka munang mamamatay. Praise the Lord. Yan ay isang warning po sa atin na huwag tayong papayag na ang buhay natin ay bawiin ng Panginoon nang hindi natin tinatanong yung tanong ng mayaman. Lord, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Why? Because the greatest fulfillment in our life is not that we reach our dreams, we become successful,
or even na maging famous tayo, hindi po yan ang greatest fulfillment ng buhay. The greatest fulfillment of our life is to know that we have eternal life. Dahil kapag may eternal life ka na, meron ka ng Diyos at Kristo sa puso mo, magiging smooth ang iyong buhay. Magiging matagumpay ka in all aspect of your life. And Jesus, in this context po, igagay niya po tayo sa pamamagitan ng lalaking ito na lumapit po sa Kanya. First, knowing that we have not done wrong to others. Hindi tayo nakagawa ng pagkakamali sa iba, that doesn't mean na meron tayong eternal life. Kasi itong lalaking ito na binasa natin sa Bible, ang sabi dito, Lord, nagawa ko na lahat yan. Huwag kang papatay, huwag kang magsasinungaling, huwag kang sasaksi sa hindi totoo, etc. etc. Kapara po bang isang monk? Ang isang monk sa isang monasteryo ay walang ginawang masama sa kanyang kapwa. Why? Kasi nandun lang siya sa isang lugar, nagme-meditate lang siya doon sa kanyang buhay. Yun ho yung nangyari sa tao, sa itong lalaking ito. Siya po ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang buhay. Okay na. Pero basahin natin po ang Mark chapter 10, verse 20. Ang sabi po dito sa Mark chapter 10, verse 20 ng banal na kasulatan, if you have your Bible with me, samahan niyo po ako. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na o ginagawa ko na lahat yan. Praise God. Ngayon natuwa ang Panginoon, ba? Okay to, very good, may pag-asa to. And then Jesus look at him, and sabi niya, may isang bagay ka pa na dapat mong gawin. Okay yan, nagawa mo na yan. But not yet. Hindi pa tapos. Edo pa yung other side of the coin. Ano po yung other side of the coin? Ang huwag mong gagawin ito ay isang bahagi lamang po ng isang kautosan o ng kautosan. Ulitin ko, ang huwag mong gagawin ito ay isang bahagi lamang po ng kautosan. Ang kukumpleto ay ang gawin mo ito. Ang kukumpleto ay ang gawin mo ito. Wala ka ngang ginawang masama sa iyong kapwa. Ang tanong, meron ka bang ginawang mabuti sa iyong kapwa? Sa Mark chapter 10, verse 21, sabi dito, maggiliw siyang tiningnan ni Jesus. Wow, may pag-asa to, sabi ng Panginoon. May isang bagay ka pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, itulong mo, ipamahagi mo sa mahihirap ang pinagbilan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sabi niya, sumunod ka sa akin. Una, hindi po yung kayamanan ang issue. Hindi po masamang yumaman dahil iyan po ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Remember Psalms chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi ako mangangailangan. John chapter 10 verse 10 sa Amplified Version, I came, sabi ng Panginoon Jesucristo, that they may have life and have it enjoy and have it abundance to the full till it overflows. Ang sabi ng Panginoon, isang buhay na nagtatagumpay, na umaapaw po, na nananagana. Remember po yung promise sa atin sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi ng Panginoon, I have a plan for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good, better, and best future. Kaya po hindi issue ang kayamanan, hindi po yun ang punto ng Panginoon. Ngunit mayaman siya ay hindi na siya malilitas. No, that's not the point. Ang punto po ay ang issue kung ang buhay mo, ang puso mo, ang ikot ng iyong mga pangarap ay nakatuon lamang sa pagyaman, sa pag-unlad ng iyong mga ari-arian at sa paghahangad pa nito. Kung doon lamang po ang isipan at puso mo, doon po nagkakaroon ng problema sa iyong buhay. Naalala ko po si John Rockefeller, ang unang-unang bilyonaryo sa Amerika. Siya po ay tinanong, sabi, how much money does it take to make a man happy, fulfilled, successful? Ang sabi po niya ganito, just $1 more.
Grabe, no? Bilyonaryo na po siya. Pero ang sagot niya, just $1 more. Kapahayagan na ang pag-ibig mo ay wala na sa Diyos at sa iyong kapwa, kundi nasa kayamanan na ng sanlibutan. And the good news is this. Ang sabi ng mga alagad, naku, mukhang mahirap na siya makapasok sa kalangitan dahil sa kanyang kayamanan? No, that's not. Ang sabi ng Panginoon, there is sa Mark chapter 10 verse 27, kung sa tao, imposible yun. Kasi inihalimbawa po niya na mas madali pa ang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. Bakit kaya po niya naisip yun? Bakit niya naihirin tulad yung ganon? Kasi po, ang isang mayaman po, pangkaraniwan, hindi na siya hahanap ng aasahan. Ang kanya pong focus of hope ay nasa kanyang kayamanan. Ang ikot ng kanyang buhay ay nasa kanyang kayamanan. Ang longing niya ay nasa kanyang kayamanan na wala po sa kanyang puso ang Diyos. Kaya sabi doon, imposible. Maina pa yung kamelyo, kakasya siya sa karayom para maligtas. Pero mayaman, imposible makapasok, sabi ng mga alagad. Pero sabi ng Panginoon, sa Diyos ang lahat ay posible. Because kapag usapin ay salvation, ang salvation po is not the work of men. Salvation is the grace and work of God. Trabaho po ng Diyos yung pagliligtas. Ang pangako niya paunlarin ang ating mga buhay. Ngayon, doon sa mga tao na wala pang Kristo sa puso o naliligaw sa pagmamahal sa mga bagay na sanlibutan ito, ang gagawin lang ng Panginoon ay aayusin natin ang puso mo. Yung puso mong nakatuon sa mga bagay na sanlibutan ito, itutuon natin yan sa pananampalataya at sa pag-asa sa Diyos. Na ang kayamanan na ito ay hindi magiging hadlang sa iyong kaligtasan. Yan ho yung nangyari kay Rockefeller. Bagamat siya ang first billionaire, hindi siya makontento. Pero nung dumating na ang pera ay hindi ang tugon sa kanyang kaligtasan sa buhay na ito, sa kanyang karamdaman, doon siya nalapit sa Diyos. Doon na ayos ang kanyang puso. At sa kanya pong panahon ng kayamanan, dumagsa po ang kanyang pagpapala pa dahil naayos na ng Diyos ang kanyang puso. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kanyang kapwa. Tandaan po natin ito. Ang mga bagay ng sanlibutan ito ay hindi makapagbibigay ng mga bagay ng kalangitan. Ngunit ang mga bagay na pangkalangitan ay makapagbibigay ng mga bagay ng sanlibutan ito. Ang sabi po ni John Rockefeller, nung siya ay naging Christian na, don't be afraid to give up the good and go for the greater. Ulitin ko, don't be afraid to give up the good and go for the greater. Huwag tayong matakot na i-give up natin yung kayamanan na ito para sa Panginoon, para sa isang mas dakilang bagay, yung kaligtasan. Kung ang umahad lang sa atin sa relasyon natin sa Diyos, kung umahad lang sa atin sa pananampalataya sa Panginoon ay ang mga kayamanan na meron sa atin, ang ating trabaho, etc., etc. Sabi ni Rockefeller, give it up. Don't be afraid. Kasi merong greater good na naghihintay sa iyo. At yun yung ginawa nila Pedro ng kanyang mga disciples. Sabi po sa Mark chapter 10 verse 28, sabi ni Pedro, Lord, tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. That's the point. Handa ba niyong gawin? Handa ba natin gawin? Na isyang tabi muna lahat ng mga bagay na meron tayo para magkaroon tayo ng pananangan, pagtitiwala, pagkapit sa Diyos. Kasi kung minsan pag nagkakasakit tayo, nagkaproblema tayo, ang una natin takbuhan, kayamanan natin, pera natin, hospital natin, kaya-kaya na natin to. Hindi na natin kailangan ng mga bagay na yan. At kung minsan hindi natin kailangan ng Diyos kasi yung pagkain ko sa araw-araw, naka-ready na, hindi ko na kailangan ipanalangin na give us this day our daily bread. Nawawala na tayo ng pagkapit at pagtitiwala sa Diyos na siya ay dapat laging bahagi ng ating buhay at ng ating pagdidesisyon.
Sabi ni Rockefeller, huwag niyong katatakutang i-give up ang mabuti. Go for the great or for the greater things. Ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi nangangahulugan ng pagkalugi sa buhay. Mali po yung paniniwala na yon. Ang pagsunod sa Panginoon ay ang paglalagay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan muna sa ating mga puso at ang pagbubukas ng pintuan ng pagpapala mula sa kalangitan tungo sa pangangailangan sa pamamagitan mo. Kapag po iniwan at tinalikuran, ibinaba muna natin ang lahat na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa sa buhay at tumakbo tayo sa Panginoon. Pinagkakalob niya sa atin ang buhay na walang hanggan at tamang pananaw sa buhay na ito at kung paano i-handle yung mga blessing na dapat ay ginagamit ng Panginoon sa buhay natin at para sa iba. Ang pagpapala na nasa atin ay kaloob ng Diyos, hindi ho para sa atin. Ang pagpapala na ito ay kaloob sa atin ng Panginoon upang gamitin natin para sa iba. At sa pamamagitan ng paggamit natin para sa iba, lalo siyang mapapurihan at makilala at madakila. Tayo po ay tunnel of blessings. At hayaan natin dumaloy ang blessing na ito para sa iba. Sa Matthew chapter 6 verse 33, at tandaan po natin, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ito ang katamaan ng ating mga puso sa Diyos at sa ating kapwa na nagdudulot po ng and all these things shall be added unto you. Ang kailangan lang po ng Panginoon sa lalaking mayaman na lumapit sa Kanya ay ayusin ang puso kung Kanyang ibebenta, tatalikuran, ibababa ang mga bagay na nagiging hadlang sa pagsunod po sa Kanya. Ano po yung mga suliranin natin ngayon na nagiging hadla? Ano yung mga bagay na nagiging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon? Obstacles para lalo natin siyang makilala, lumago sa ating pananampalataya. Ano yung mga bagay na nagiging dahilan? Kaya sinasabi natin, every time na tumatawag ang Panginoon, mamaya na lang, bukas na yan. Gagawin ko muna to, mamaya na ako sasamba. Hanggang sa nakalimutan na natin. Ano yung mga bagay na ito? At ang sabi po ni Wesley Jewell, anumang bagay na humahadlang sa relasyon natin sa Panginoon ay gawain ng mga bagay ng sanlibutan ito. Nawa o mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito at lalo tayong lumapit at lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At dumami ang ating paglilingkod sa Kanya sa iba't ibang kaparaanan at mag-extend ang paglilingkod na ito sa ating kapwa, sa mga taong nangangailangan, sa tao sa ating kapaligiran. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa mapiyayang mensahe ng buhay na ating napakinggan. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaing salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumungan na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Atin pong pagsamasamahin ng ating mga handog, ikapo, mga tanging kaloob, pasasalamat sa Panginoon.
Sa mga sandali pong ito, sama-sama po nating likumin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako. At sama-sama po nating italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at dakila naming Diyos na siyang may-ari ng aming mga buhay at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbalik ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magkaloob ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito at maging kagamit-gamit sa ikalalago ng Obando Central United Methodist Church. Marami pong salamat, mahal naming Ama, sa iyong mga anak na hindi po nagsasawang nagkakaloob. Naniniwala ako, O Diyos, na patuloy na ibabalik mo sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin. Ang wika ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 10, "In men, things are impossible, but in God, everything is possible." Sa mga nararanasan natin ngayon, dumaraan sa mga pagsubok, iba't ibang problema at suliranin, mga pangangailangan at maging pagkakasakit, na para bang nawawalan na rin tayo ng pag-asa at linaw sa kinabukasan. Huwag nating kakalimutan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kayang baguhin ang ating mga sitwasyon na dinadaanan ngayon kung tayo'y patuloy na magtitiwala sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang mga plano at patuloy na susunod sa Kanyang mga kalooban. Sama-sama tayong dumulog sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos lahat ng ating mga pinagdaraanan. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na dalisay ang pag-ibig, sa iyo na walang bagay na imposible. Ikaw na Diyos na pwedeng bumago ng aming mga sitwasyon sa buhay. Patuloy po kami nagtitiwala sa iyo at nananambahan, nagpupuri sa iyong kabutihan, Panginoon, sa mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay, sa pag-iingat at sa pagpapala, sa pagpapagaling at sa pagpapalakas. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila, O Diyos. Aming Ama, kasama po ng aming pagsamba, ang aming pagdulog sa iyo ay ang pagpupuri at pagsapasalamat sa buhay po ng iyong mga lingkod, ang mga guro na nagkaloob ng kanilang mga galing, talento, ng kanilang mga panahon, nagsakripisyo, O Diyos, upang makapaglingkod sa iyo, sa iyong iglesia at sa kanilang kapwa, Panginoon. Hayaan pong patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, inspirasyon, kalusugan, Panginoon, at proteksyon upang maipagpatuloy po nila ang kanilang ministeryo, ang kanilang paglilingkod sa kanilang kapwa para sa iyong kaluwalhatian. Dakilan naming Ama, itinataas namin lahat ng kasama sa pagsamba pong ito. Ano man ang kanilang dinaranasan ngayon, na kanilang pinagdadaanan, abutin mo ang kanilang mga buhay, O Diyos. Kung makasumpong ka ng mga kapatid namin, mga kaibigan namin na dumaraan sa bibigat na pagsubok, Panginoon, katagpuin mo ang kanilang mga pasanin at bigyan mo sila ng kagaanan. Dinggin mo po ang kanilang mga panalangin. Bigyan ng kagalingan ng mga kapatid namin na ngayon ay nararatay sa karamdaman. Ibangon mo silang na may bagong kalakasan, bagong kalusugan, Panginoon, upang maipaglingkod po nila sa iyo, O Diyos. Gayon din po ang buong kapatiran ng Obando Central United Methodist Church. Patuloy mo pong pagpalain ng buong kapatiran na ito, Panginoon, na siya pong nagsusulong ng lahat ng gawain ng iyong iglesia. Sa pananambahan, sa pagmimisyon, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga hain ng pagpupuri, ng pagpapasalamat, ang aming mga hain ng mga ikapo at ang mga tanging handog po namin, ang mga pledges po namin, O Diyos. Maging kaluguran sa iyo ang mga bagay na ito upang magamit sa pagpapalaganap ng iyong kaharian at pag-abot sa mga nangangailangan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buong kapatiran. Gayon din po ang aming tagapangulo sa konseho, ang kapatid na Engineer Ray Sakdalan, kasama ang kanyang buong pamilya. Patuloy mo siyang ingatan at patnubayan sa pangunguna niya sa konseho, Panginoon. At gayon din po ang buong officers ng Obando Central
council, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng officers na ito na naglilingkod sa iyong iglesia at sa kanilang kapwa. Nag-aalay ng mga sakripisyo, Panginoon, upang maipagpatuloy ang kanilang paglilingkod. Pagpalain mo sila kasama ang buong pamilya po namin, Panginoon, para sa iyo pong kalawalhatian. Itinataas din po namin ang aming D.S. Glenn Mendiola kasama ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Gabayan mo po sila, patnubayan mo po silang palagi. Gamitin mo siya sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, sa pangunguna niya sa buong distrito, O Diyos. Tinataas namin si Bishop Torio sa patuloy pong pagpapagaling po niya. Patranasan niya ang iyong kalinga, ang iyong kalakasang ipinagkakaloob. Gayon din po si Bishop Juan, si Bishop Sere. Gamitin mo sila para sa iyong kalwalhatian, Panginoon, upang maakay po nila ang iyong buong iglesia sa Pilipinas at kahit silang nasa abroad po, ang mga misyon doon sa pagsulong ng iyong kaharian ay maging inspirasyon po sila. Pagpalain mo sila at ang kanilang buong pamilya, maranasan nila ang iyong paglingap at ang iyong masaganang biyaya. Aming Diyos, inilalapit po namin sa iyo ang buong pamilya ng Herman at Ramirez sa kanilang pinagdaraanan ngayong mga panahong ito. Sa pagsubok, Panginoon, na kanilang naranasan, bigyan mo sila ng kalakasan at kaaliwan upang makapagpatuloy sila sa kanilang buhay at paglilingkod po sa iyo. Gayon din po ang mga kapatid po namin na dumaraan din sa iba't ibang pagsubok, lalo na po silang naapektuhan ng coronavirus, ng iba't ibang pagkakasakit. Dakilang Diyos, ipuin mo ang kanilang mga katawan lupa at padaluyin ang kagalingan dulot ng pagkabubo ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, Panginoon. Gayon din po, protektahan mo ang bawat pamilyang nag-aalaga po sa kanila. Patnubayan mo silang palagi, bigyan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, pagkalooban ng biyaya at pagpapalang ng gagaling po sa iyo. O Diyos, dinadalangin po namin ang mga mahal po namin sa buhay na nasa ibayong dagat, sila na mga nakasakay sa barko, mga nagtatrabaho doon o naninirahan doon, Panginoon. Ingatan mo silang patuloy, O Diyos, bigyan mo sila ng pag-asa, kalakasan, ilayos mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan at pagkakasakit, i-provide mo lagi ang kanila pong pangangailangan, iuwi mo po silang payapat ligtas sa kanilang mga pamilya.